Okay. Ma'am, magandang hapon. Pwede pong magpakilala. Good morning. Ako si Rema Joy Peñaflor. Isa po akong artist na taga Bulacan. And actually, start pa lang ako sa art like, I think, around 2 years ago na nag-aral ako kay Maestro Fernando Sena. And yun, dire-diretso na po, I've been joining group exhibits. And until now po, tuloy-tuloy na po yung activity natin. Good morning, I'm Tata Martinez. Classmate ako ni Rema. Same elementary. Sa art school ni Professor Sena. Masaya nabibis kasi kami. Ma'am, si Ma'am nasagot na ni Ma'am Rema yung 2 years ago nagsimula. Yes. How about you, Ma'am? Kailan ka nag-start sa art? Yung, like yung, ano tawag dito, yung 2 years ago din actually. Pero nagdududel na ako before. Okay. So, meron ng kumbaga inclination sa Yes. art. Nagkaroon na lang ng formal training or lesson. May 2 years lessons ago, na. yeah, kay Master Sena. Nanding, di ba? Sir Nanding. Sir Nanding, yeah. So, what, isa sa mga question is, what drives you to make art? Ano ang inspirasyon? Ako, actually, iba-iba din yung inspiration ko eh. Ako siguro mostly, it's derived from everyday life. Ako, I love beaches. If you would see my works, karamihan doon, mga beach, sunsets, roads, ganyan. Kasi yun yung nakikita ko. For me, parang when you capture them on canvas, parang gusto ko sila i-immortalize. Kaya siguro ako, that's why I make art. Parang a slice of time Yes. na immortalized on canvas. Yep. How about you? Ako naman, nag-start ako gumawa ng art. Kasi gusto kong magkaroon na, maano ako sa multitasking eh. So I just want to learn how to focus again. How to be present. So yun yung nag-motivate sa akin to do it. Kasi art requires focus. Hindi pwedeng nag-multitask. Hindi pwedeng may gagawin ka a lot of things at the same time. So yun yung aking motivation. That was the start actually. And then later on, nag-evolve na lang siya na, ay maganda pala. I think yung mga things na nakikita ko, yung emotion, like the kind of mood that I want to see. So, pinipaint ko din yun. Ma'am, kasi yung mga singers natin, mga actors and actresses, meron silang mga parang hero. Diba? Like, meron silang mga parang inspirasyon. Or influences. Sa inyong dalawa, sino-sino ang mga naging influences o mga hero? Siguro ako, I look up to Van Gogh. Kasi, ano siya eh, alam niyo, di ba tragic ang story niya, no? Pero if you would look at his pictures, ang ganda, they're bright, they're sunny. I think he was using art din as a therapy din eh. And not only to express himself, yung nakikibigan din siya, di ba, parang he records yung pupunta siya sa ganitong place, i-record, nagpe-plain air siya, di ba? So, kumbaga, I think he was living at that moment while painting. Kumbaga, even though na he was battling his own demons, he wanted to live in that moment. Kaya ganun yung mga paintings niya. For me, Parang utopia na idea. Yes. Yun yung gusto niyang mangyari. Yeah. Pero may trivia ako kasi nung namatay si Van Gogh, nagpalit siya ng pangalan. One stop. Hindi na siya go. Stop na. Anyway, Akala ko cargo. Hindi akala. Hindi kasi ba naging car na siya. Cargo. Anyway, ma'am, ikaw, sino-sino yung mga naging art hero mo influences? I love yung mga paintings ni Amor Solo. It brings back yung childhood memories. Sa bukid. Sa bukid, yung provincial life. Provincial. Lalo na it's like
more than 20 years ka na nasa metropolitan area, nasa city. Parang masarap din balikan yung mga provincial life na Pero ngayon kasi, yung mga booking natin sa division na. oo nga. Oo nga. Totoo rin. Hindi ba sa division, industrial valley or industrial complex na, di ba? May mga patches pa rin, pero yun na nga, masarap siya balikan. Pero di ba, isa sa powerful na katangian ng sine, be it visual arts, di ba, or sculpture, or performance arts, parang nabibigyan ka niya ng part ng history. Like, nung panahon ni Amorsolo, marami pang bukid, nagana pa sa kanayunan. Yeah. Ngayon hindi, pagdaan mo ng NDEX or NSLEX, di ba? Factories, di ba? Planta, subdivision. So, sa tulong ng sine, nabibigyan mo yung susunod na henerasyon na kung ano ang itsura noon. Yeah. Yeah. Diba? I agree with Para that. Yeah. siyang para siyang Diba, dati nakakapamingwit ka pa ng isda sa ilog. Yeah. Diba? Ngayon, basura na yung nasa ilog. Diba? So, isa sa mga tanong ko, ma'am, meron ba kayong day job? Oh, yes. Ako, actually, currently, ako, financial writer ako sa isang international company. So, medyo weird and contrast kasi art tapos finance, di ba? Yung sinusulat ko mga stocks, mga companies. So, hindi mo masasabi nag-art ako pag yun yung nakita mong side sa akin. So, aside from that, meron din akong hobby. Pwede ko babanggitin yung So, hindi man siya hobby, pero parang another, hindi mo masasabing side kasi hindi naman ako kumikita. Nag-vlog din ako. Okay. So, I vlog my journey, my experiences, yan. Very mas art space yung vlog ko sa YouTube. And dinidocument ko yung journey ko. Pero ayun, yung day job ko nga is, yun, more of the financial writer ako. Yeah. Si ma'am. yes, meron akong day job. I'm an economist by profession. I'm into infrastructure, finance, and economics. Mga numbers based. Numbers. I have numbers. Yeah. Teka lang mga kaibigan, lumalalim ang tala kayo. mukhang pera pag-uusapan natin dito. Ayawan na. Hindi naman. Hindi. Actually, kaya nga ako nag-mask ko, tinatakasan ko yung numbers eh. Well, what to do? Sinundan ako. Hindi, ito lang yung makikita natin yung human side, di ba? Like, may mga doktor na nag-arts, di ba? Police na nag-arts, abogado, mga professionals, di ba? Minsan, pati nga kusinero eh. May mga nakilala ako kusinero, pero ang gagaling. Yes. Ngayon, ang tanong ko, paano ninyo binabalance ang professional life, personal life, versus yung sa arts? Hirap na to. Hindi mahirap na part eh. Yung work-life balance, di ba? Actually, medyo mahirap siya. Pero, siguro parang, kunwari ako kasi pag weekend or parang may day off ako, that's when I spend time na painting all day. So, kasi ang hirap din na, aside from work, gumagawa din ako ng house chores. So, gano'n na mag-isa lang ako sa bahay. Kumbaga, ang bigat ng chores ko, parang kailangan gawin ko siya everyday. Kung hindi ko lininisin yung bahay ko, dumi siya, ganyan. So ang hirap mag-balance. Pero I as much as possible, I try to find that time na mag-set aside ng time just to paint. Tulad niya, sumasali ako. Maraming exhibit na umuo ako, lang ako na oo. Very active sa mga activities. Yes. So, kailangan ako, I have to set this day. Kung mag-schedule ako, okay, this day, mag-paint ako. And as much as possible, try ko siya tapusin for today. If not, kung yung day ko is, may work ako on that day, para i-schedule ko siya, okay, basta pag pumatak na ng 7 o'clock, off na ako, doon ko itutuloy yung gawa ko. I have to be intentional para lang makagawa ng art. So, I have to set my mind para lang makafinish ako ng mga artworks. It requires discipline. Yes, sobra.
And kaya nga parang ano eh, parang ito yung fine line nung ano eh, di ba? Parang una you make art na for fun, ganyan. Pero this time, di ba, parang ano, may sense of responsibility na eh. Very thin yung line, no? Pero actually, for me, it's a good thing kasi kumbaga parang nababalanse ko rin yung ano ko, yung kunwari, kasi the whole day, o puro numbers, ganyan. Maiba naman tayo, pintura naman tayo. Ang kulay naman. Yeah. Di ba? Parang may balance yung brain natin. Tama. Yeah. Si Ma'am Tata kasi, I know you're a mother. So, how do you juggle being a mother, being a professional, being an artist? May isa akong friend before na nagsabi sa akin. Before? So, hindi na kayo Friend ko pa rin before, nagsabi siya sa akin, you don't find time, you make time for the things that you love. So that means na you need to prioritize kung anong gusto mong gawin. Kailangan nagpa-plan ahead ka. Hindi, parang ganon. So, from work, from family to your my passion. Kailangan nakalatag siya. So, hindi pwedeng lahat work na lang, unset ng projects, kumbaga. Kailangan alam mo kung ano yung kaya mong ma-deliver with quality. Hindi ka mga sirema, sabi niya, hindi pwedeng accept lang, accept. Pero dapat, pipili ka, intentional na, eto lang yung sasalihan ko, or eto lang yung gagawin ko. And may mga ano din, may mga like, non-negotiables. Family is first. Or family is first. So, kailangan magawa mo yung responsibility mo sa bahay as a wife and as a mother, and then work, and then art. So yun. Well, kasi halos lahat naman ng artists, writers, well, everybody else, for that matter. Nakakaranas yung parang, in our case, artist block. Diba? Like, ang dami mong gustong gawin pero wala kang magawa. Or ang dami mong kailangan gawin pero wala kang friends. Yeah. Diba? Naranasan. Yeah, recently. Pakikwento naman. Kasi, medyo overthinker ako. Marami akong naiisip na gawin na ilagay sa canvas. Pero sa sobrang dami na naiisip ko, syempre mag-conceptualize ka, parang, kasi isipin mo maganda ba to, nakahamper ka ng thoughts nung nung you have to be perfect. So parang nangyayari yung concept mo na overwhelm na isa parang idea, ganyan. Pag gusto wala ka nang Nag-overlap. Oo, yan, nag-overlap. And pag gusto wala ka nang mailagay sa sa canvas mo, di ba? Which is, ako, paano ko ba na-overcome yun? Kailangan kong mag-step back. Okay. Kailangan ko lahat na, when I'm overthinking, kailangan ko hindi naman empty yung mind, hindi naman na-empty yung mga mind natin, pero kailangan ko i-ease yung mind ko sa pag may kinig ng music, ganyan. You have to, wala kang activity na gagawin para lang makapag-generate ka ng thoughts ulit. Para ma-refresh. Yes. Clear yung mind at ma-refresh. Yes. Maharapin yung ideas pa. That's right. Kaya kumbaga parang kailangan mo, lahat ng mga nag-overwhelm na other thoughts na hindi mo kailangan, alisin mo siya, walisin mo siya, para yung matira is yung what you were thinking from the start. So, it's a process. It's always a process. Parang every, lagi ko na-experience yung art block. Pero, yeah, kahit paulit-ulit na you have to do it, na kailangan i-refresh yung mind mo, natural yun na you have to renew your mind, ganyan. Kasi ganun mag-work yung brains natin mag-declutter tayo and then we go back. Parang sa akin. Iba, wiring ko. Joke lang, sige, go ahead. Ayun, yun lang naman how I overcome art block. Si Ma'am Tata. Ako, I just pause. I do other things. Pero I bear in mind. Tinitrain ko talaga yung mind ko
Again, this is a parang reflection din ng other artists na huwag patagalin yung yung pause. Kasi if matagal yung pause, may tendency na hindi mo na mababalikan. So, nawala na yung train of thoughts mo, Nawala na. train of ideas. Or nawala na yung tanggal sa'yo yung something else or na-enjoy mo na yung other things. So, just bear in mind na kailangan mo siyang balikan para tuloy-tuloy. Balikan ko lang, anong medium ang ginagamit mo? Ako, acrylic, oil, at saka soft pastels. Yeah, which is the same din. Acrylic oil pastels acrylic oil pastels and soft So, pastels. again, magka-klase kayo kay Yeah. Sir Sena. Hindi ba kayo nagkokopyahan? Pareho kayo sagot. Hindi, Pero- hindi kasi iba yung kanyang gusto. Alam ni Rema, iba yung mga things na expect. Iba yung gusto ko Kaya, iba yung style naman namin. Pero ang tanong ganito, given yung mga medium na ginagamit, are you open to the idea na gumamit o mag-try ng ibang medium or ibang art form? Ako yes. Like, Oil paints and watercolor. Although watercolor na-try ko na before, pero watercolor siya. Tapos, ano ba, mga scrapbooking, ganyan. Mga ganyang klaseng art. Printmaking din, pwede. I'm open to other artworks. Yes, open ako sa anything, actually. Anything that brings beauty. kasi di ba parang parang part ng experimentation and growth as an artist. Yep, Di ba? it's true. And that's also yung parang para mo mas sustain yun mo as an artist, kailangan different mediums. Kasi pag nagsawa ka sa isa, pwede kang mag-jump sa isa. Pwede ka other. If for instance, you want acrylic this time, may time na magsasawa ka sa acrylic. So, Parang burnout ka. yeah. So, Dali ka mababurn out kung lang yung ginagamit mo, ginagawa. Pwede rin interpretative dancing. Oo. Kumakanta ka ngayon. Oo. Magaling Ano? mamaya mo makakanta. Di ba ko ma-share? Charot. Yung sinabi yung pinag-uusapan natin, it's like parang lumalabas ka sa comfort zone mo eh. Na parang may lakas ka ng loob na lumabas kung saan ka komportable. Di ba? In search of growth and creativity. Di ba? Kasi, alam mo, watercolor, sabi mo, hindi ka naman gaano kabiyasa, pero gusto mo pa rin siya subukan din. Di ba? So, kasi marami tayong kilalang artist na nagsawa ka pitinta, Yeah. kumawak ng camera. yes, Yeah. Or nalinilok. Yeah. Or yung iba, napunta sa sports for a while. Di ba? Yep. Kasi ano yun pantanggal umay. Actually, Di ba? you have, kami nga nung naalala ko, i-share ko lang yung sabi niya nung high school teacher ko noon. You have Anong to, pangalan ni Peter? nasa alam ko teacher Ira siya. I'm so sorry, ma'am. Pero ang sabi niya, you have to try a little bit of everything. Now, Not really to master everything, pero just to try a little bit of everything. So, it's a good thing. Iba-iba ito try mo. Again. parang buffet yan. Yeah. Yung a little bit of lahat ng nandun sa praise, di ba? Para lang at least ma-experience mo. Yep. Anyway, kanina nabanggit niyo si Bando, si Fernando Amosuelo. Just in case na magkaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ng isang artwork, ng isang master, local, Filipino, or international. Sinong master artist ang Sa local? well, international. Yung magtuturo na. No, magkaroon ka ng artwork. For example, Oh, magkaroon okay. ng Mona Lisa. Parang gano'n. Ang dami kong gusto eh. Okay. Give me some. Sige. Gusto ko yung mga works ni na John Vermeer. Diba? Mga Flemish painters kasi sobrang slice of life sila. Hindi ko malilimutan kasi nung pumunta ako sa Ireland 2013, nakita ko yung mga works, yung mga nagiliit lang. Pero alam mo yung makita mo siya in real life, para ako, starstruck ako nun. Tapos you see something like 100 years ago and you see something from masters of long ago na right in front of you.
kahit ganun kaliit, parang it's a wow for me. So, kung maayos yung bahay ko at meron akong vault, why not keep that, di ba? Yeah. Mga Flemish masters. And also, mga works din ni mga works din ni Van Gogh, yes, of course. These are mga sunflower, series niya. Ay, And, sunflower, bili tayo mamaya. may sasabihin sana ako, pero cut. Yan, yung mga sunflower series ni Van Gogh. And also yung mga yung ilan sa mga works ni Degas, Edgar Degas. Degas, di ba French siya, Degas. So, yun din, nakita ko rin kasi siya ng personal, so parang iba pag nakikita mo yung works ng masters in front of you, kahit wala na sila no? Parang, it takes my breath away. So, yun. Ako ay related with Filipino painters, Filipino artists. So, again, si Amor Solo, gusto ko talaga meron. Si Ampio Cook, gusto ko din. Kasi sila, yung mga gusto ko meron piece. Kasi parang parang dahil na nakita mo at the back of your mind, sana meron ako dito. Yes. Sana magkaroon ako ng Totoo. kahit replica lang, di ba? Yeah, oo. Anyway, ma'am, kasi di ba, ngayon panahon ng AI, digital AI, at lahat ay ang bilis nagbabago. Sa art education, hindi naman yung sila, di ba? From traditional, nagkakaroon ng mga bagong konsepto, bagong prinsipyo. How do you cope up? Wow. Violently reacting. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Kahit ba yun? Hindi, sa akin, para sa akin, I'd still stick with the traditional pa rin Kasi andun yung soul Na, If actually napag-usapan namin ng pamangkin ko. Pamangkin ko, by the way, is also an artist, or digital artist siya. okay. So, sa kanya, which is same yung opinion namin, when you look at AI art compared sa ginawa ng digital artist, walang soul ang AI. Pero yung sa digital artist, dahil minus nila yung time nila, yung effort nila, conceptualize nila, makikita mo yung soul niya doon. Which is the same with the traditional din. Para sa akin, di ba parang competition yung, parang sa ibang tao, parang it's competition, di ba na, ito AI, mabilis, ganyan, dito na lang ako papagawa, di ba? One way to keep up the traditional art alive, i-advocate mo siya i-share mo siya with others. So, for them, pag sinishare mo yung, kunwari, yung gawa ko, pag sinishare ko sa iba, syempre parang makikita ng mga tao na, pwede pala, kaya din pala natin na ang traditional art is alive pa rin. Kumbaga, parang it keeps in the memory of humanity, di ba? Para kumbaga, syempre, actually, for me, ang humans kasi, nalalaman natin if something has a soul So, kunwari, some people, if they see AI art, parang it's soulless. So, pag nakikita nila yung talagang gawa ng artist, may soul siya. So, pa rin, sa tingin ko, hindi mamamatay ang traditional art and even yung digital art na gawa talaga ng artist talaga. It will keep on going. Kasi, every work that we create carries a piece of our soul or the artist's soul. So, nag-iiwan tayo doon. Di ba, nag-invest ka lang di ba, nag-invest ka lang time, talent, emotion, di ba? Yes. So, kaya nga, di ba, parang tsaka hindi, pag yung work mo, kung binenta mo or share mo sa'yo, mararamdaman yun yung connection natin as human beings Madaling explain, di ba? Yes, it's a mystery that keeps us alive as humans. So, yeah, ditch AI, charot. Yeah.
Um, yung traditional art kasi, sabi nga ni Rema, may soul. Traditional art does not strive for perfection kasi hindi talaga niya mapo-perfect kasi inherent in human beings yung imperfections, yung flaws, and that's the beauty of it. Na even if may mga, yung mas naging painterly, mas nagiging maganda pag hindi straight Yeah. lines. Lagi sinasabi ni Sir Sen na yun, di ba? Kaya painterly. Make it painterly. So yun yung magdodraw sa mga tao na gagawa ng traditional art. Even if there's AI. AI will be there. AI will make artists ma-enable niya, yung mas mapapadali niya yung work. Pero ang hinahanap ng tao is the human flaws, Yeah. imperfections in that shot. It's the same thing before on photography. Kasi nung una, sinasabi na yung photography will replace traditional art. Diba? But it did not. Pero it complemented. Diba? Ano ba, dati yung model sa photography, gumagamit ng photography forever eh. Kaya nga, Nagkaroon ng merit. Yeah. Diba? So, dapat kilalanin din ang photography Yeah. art. Exactly. So, ganyan din yung AI. Hindi niya i-replace yung traditional art. Pero, ma-complement niya. Ma-enhance niya. Like, Pwede sinasabi natin, pwede mag-coexist. Yes. Actually, it can evolve din together. Hindi natin alam kung right now, pero maybe in 10 or 20 years later, di ba? We'll see. May kilala ko sa AI. Amoy important. Okay ba ba? Okay, kanina nabanggit ninyo na parang 2 years ago lesson kayo kay Master Sena. Ngayon ang tanong ko, how do you envision yourself 10 years from now? Kayo na ba nagtuturo? Or naka-solo show na sa abroad? Ang hirap ng niya, revision yan. Siguro, more potentially, win ko rin naman na magkaroon ng solo show din. In time. Siguro hindi ko pa nakikita for now how it will happen, pero we'll get there. It's a goal. You as an artist, how do you envision yourself? Ako, tangin natin yung time machine. Joke lang. Kala ko sa GPT. Ganit sa AI ko rin. Ano ba? Siguro nagtuturo ako. Ito naalala ko kwento ko. Kasi may si Sir Sena, nung nag-enroll ako sa kanya, unang niya sinabi sa akin, alam mo, pag ikaw nag-enroll ka, syempre parang may pag ikaw nag-aral ka ng art, naglalabas ka ng pera eh. Hindi siya verbatim pero ganun yung idea, naglalabas ng pera kasi may kinukuha ka. Pero pag ikaw yung nagtuturo ng art, ikaw naman yung kukuha ng pera, iba naman yung, kasi may binibigay ka. So, pumapasok ang pera. Yeah. So ako naman yung parang, ba't kaya sinabi sa akin ito ni Sir? Parang mali ako ng profesyon. Pero ito, fact, yung mother ko kasi, grandma ko, I think, nag-run din sa family namin, mga teacher yung mother ko and grandma ko, pati great grandma ko, yun ang kwento nila. Which I believe, kasi nakikita ko naman, sa personality namin na medyo assertive kami. So ako, honest, tinatakasan ko yan eh. Kaya kung ano-anong trabaho kinuha ko eh. So, parang ayaw mong tumuloy sa'yo yung Ayaw ko maging teacher kasi nakita ko yung hirap nun. Public school teacher ang mother ko. Kaya parang, ayaw ko maging teacher. Hawak ka ng 50 students. Tapos, iba-iba na personality. Baka masapok. Pero eto, parang nakikita ko siguro, perhaps, kasi yung, hindi ko masasabi expertise ng art, pero it's something that I like to do. And it's something that I'd like to share din sa iba. So, yun yung bottom line, yung series. Yes, exactly. If that is the legacy that I would give,
then that's the legacy that I will leave, di ba? Galing mo, nasagot mo na yung susunod ko tanong. Okay. Pero anyway, si Tata, how do you envision yourself 10 years from now? As an artist, Ako mo ako tanungin. Ganun. Siguro more of like, I don't know, Hindi ko sasagot. hindi, gusto ko lang din ma-appreciate yung art na ginagawa ko. Yung tipong na-recognize siya na yan yung tatak na ako yan. Siyempre lahat may what we call it, may mga objectives in terms of what we want to do and what we aim for. So, yun ang gusto ko. Yung isang tingin mo pa lang, alam mo, gawa ito ng isang artist. So, yun lang yung gusto kong personally, na at least malalaman nila yung may parang may signature, parang like, right? Like, yan. Like, for instance, si Amor Solo. Pag makita mo yung provincial life, yung mga banga and all. Alam mo si Amor Solo yun. alam mo na agad. Sana makita ko yan in Parang you can in 10 name that years. tune. You can name that song into tune. Di ba? Parang Yes. Yun. Si Ang Kyoko, you can name that tune into notes. Parang si Ang Kyoko, kung malayo ko lang makikita. alam mo na, very distinct, di ba? Yun yung gusto ko. That's one. And the other one, similar to Rema, is to share kung yung natutunan ko throughout that 10 years. Kasi art has a social function also. Gusto nating i-impart kung ano yung learning na nakuha natin. Kasi that's the only way na art will continue. It's not just doing, it's also sharing. Bilang artist, meron tayong social responsibilities. Hindi lang basta pipinta ako, bibenta ako. Hindi lang ganun. Yep. Meron tayong responsibility sa community, sa society actually. Di ba? Na kung ano yung gusto natin sabihin, na ipaparating natin sa pamamagitan ng artwork na ginagawa natin. Di ba? So, dalawang bagay yun. Una, pwede natin i-share kung ano yung naging skill na nakuha natin. Okay. That's one. And the other one is, it will not require us to reach 10 years muna bago natin gagawin. You can also support other artists, help emerging ones. Nakikita ko yun sa ibang mga artists na they go to places just to teach. They share their yung mga materials nila. Kasi they know na hindi mura yung mga materials and hindi accessible sa lahat. So, yun yung isang thing na gusto kong i-pursue. Like, make art more accessible to everyone. Saka di ba? Art is universal. So, dapat lahat ng tao nasasaklaw dito. Di ba? Kumbaga, nag-blanket ng art. Di ba? Touch. Yeah. Diba? Anyway, kanina pinag-uusapan natin bago tayo sumalang sa yung art appreciation ng public, ng hindi artist, diba? Ng general public. Ano sa tingin niyo ang estado ng panlasa o kaalaman ng publiko pagdating sa art? Mababa ang art appreciation sa Pilipinas. Sabi mo kasi, ako, I can compare it sa ibang bansa na like Australia, mataas ang art appreciation nila dun eh. Europe, US di ganun kataas. Pero okay din. Pero tayo mababa. To the point na binabarat yung artist eh. And also na parang Tawaran eh. yes, oo. Ay, okay, magaling ka pala pero ang mahal. Parang ganun. And also minsan parang hindi nila na-appreciate na yung effort na binibigay doon sa art. Kaya kunwari pag nagpapakommission sila, parang kawawa yung artist. Marami kong horror stories na marinig sa mga Pinoy artists na nakakabismaya. I think the reason din kasi is parang hindi sa current culture natin ngayon, parang hindi kasi naipapasa yung yung art appreciation sa generation ngayon eh.
to the point na hindi nila, marami sa atin, hindi nila kilala ang mga local artists natin. Kahit nga si Juan Luna. Hindi nila alam yung Spolarium dun sa gawa ni Juan Luna, sino gumawa nun. Oh, tama, di ba? I mean, yeah, seriously, they don't know old masters ng Pilipinas mismo. Ang dami nating magagaling na masters, di ba? To the point na parang yung hindi nila kilala si Amag Solo, hindi, so pag binanggit si Ang Kyoko, parang tayo ng mga artist na kilala sa kanya. Ano mo yun? Within the circle lang. Yes, so that's why I made my blog din. Kasi kumbaga parang gusto ko ipakita na ito yung ginagawa ng artist, ng buhay ng artist. Ito yung journey ng isang artist na hindi basta akala niyo drawing lang. Akala kasi ng ibang tao, pag nag-art ka, drawing paint lang, ganyan. Wow, galing mo, ganyan. pero hindi nila alam, art is for everyone. At saka isa pa yun, parang ang tingin ang mababa ang art appreciation sa atin kasi sa tingin ko, karamihan ng mga tao, iniisip nila ang art pang mayaman lang. So, parang, kasi very exclusive yung kunwari mga auction, ganyan. Pag nakikita, parang, alam mo naman ng, marami sa atin na masang Pilipino na nai-intimidate sa ganun, di ba? Totoo, kaya bihirang pumapasok sa gadget. Actually, oo. Pang-millionary yan. Yes, oo. Kasi iniisip nila, baka may bayad yun. Isa pa yun. Yan. Which is, hindi nila alam, libre yun para sa lahat, di ba? Art is free for all. Ilang beses ko na ito inulit, di yan para sa lahat. It's for everyone's appreciation. Pero you have to, parang, idikdik mo. Kailangan mo idikdik sa utak nila. And it takes talaga time. It takes culture. Pero I believe that yung, tulad nung, even yung blog mo, I believe na, kahit yung there's an impact na nakikita din ng masang Pinoy yung kung ano yung ginagawa ng mga artists for them to appreciate yung trabaho natin, di ba? Perhaps siguro for now, parang yun, sobrang baba. Pero maybe in these small things that we're doing, maybe for them, it's small. So, hindi mo alam yung ripple effect niya in the future, di ba? Buti na lang may social media na, nakakapag-share na tayo ng artwork natin. And they're able to say na, wow, ganito pala yung effort na binibigay ng artist sa pag-process ng isang artwork, di ba? And we hope that, because of that, nalalearn nila, na-appreciate nila yung art natin, and the artists also. And one day, they will also dive into this aspect of society. Art kasi for me should be part of culture. Kaya laging magkasama, arts and culture. Yes, that's right. And it's an expression of society din. So, kailangan i-maintain natin yan. Sabi nga, parang ito yung soul din kung who we are or what we are as a nation din. So, yeah, kailangan effort na tayo na mag-share pa na art. If I may share lang historical, pag may isang bansa na nag-invade ng smaller country, smaller nation, ang una nilang ginagawa, sinisira nila yung mga artworks. Diba? Yes. Yung even religious beliefs, sinisira nila. Yes. So, sinisira nila yung culture mo para ma-inject nila yung kanilang culture. Yes. So, ang isang bansa na walang culture, walang pagkakakilan. Yes. Parang yung, naalala ko yung sinabi ko sa kay ang bahay na walang artwork na nakasabi, parang walang kultura yung mga tao. Diba? That's very deep. Kaya nung marinig ko yun, pumunta ako ng Quiapo, pinaprint ko yung mga prints ko para maisabit ko sa bahay. Kasi, sa breakthrough sa akin. Yeah. Pero nung sinabi niya, na-realize ko tama. That's right. Actually, ako, sabi ko nga, pag pina-renovate ko yung kwarto dun sa malapit sa kitchen namin, sasabitan ko ng artworks ng mga friends ko kasi gawa ng mga friends ko yan eh. Tama naman. So, it's to keep their memory and also that I'm proud of them, di ba?
Ikaw. Ano na nga yung tanong? Ano nga yung tanong? I think it's progressing. If you compare what we have now sa 10 years ago, 20 years ago, ang layo na din. Pero there's still room for more. May room pa for growing. Okay. Kasi and that's good kasi mas marami ng tao ngayon gumagawa ng art. Compare mo nung bata tayo, di ba? Konti lang. Tapos nililimit pa yon na huwag ka dyan kasi wala future dyan. At least now, hindi na gano'n yung it's evolving, yung mindset, di ba? Na hindi na nakikita na ng ibang tao na there's future in art. So, yan yung I think maganda now. Dahil, one, yung mga tao nakakapag-travel and when they're exposed to different culture, nakikita nila, ay, ganito pala. So, pag nakikita nila ng ginagawa sa labas ng Pilipinas, nabibringin niya nila dito. So, that's one. And then there's also social media na ang daming pwedeng gawin. Daming pwedeng gawin na Mga tutorials. may mga tutorials and all. Mas nagiging accessible ang art. Yung yung materials, hindi na as expensive as before. Diba? Kumpara mo talaga noon, talagang So, ano ba to? Papasalamat ba tayo sa China dahil sa mga Bawang ba? hindi naman. Siguro yung Hindi naman. globalization, napababa niya kasi yung Napababa niya kasi lumaki yung market. Tapos, nagiging open tayo. So, there's learning. There's mutual learning. Sila from us and tayo from them. So yun yung ano ko na it's progressing pero kailangan pa ma-improve yung appreciation, yung education, lalo na sa mga bata. Yeah. Kaya yun nga yung isang ano natin is to share what we know kasi that's also the way to diffuse yung appreciation ng art. Pag nakita mo na naituro mo sa iba, sila din ituturo nila. So, dumadami ng dumadami. Okay. Ikaw. Ano ang gusto mong iwang message sa ating mga manonood? Lalo na sa mga young budding artists. Lalo na dun sa mga, ang maiiwan kong message, lalo na dun sa mga tao na nagda-doubt sa sarili. Just explore art. Hindi mo alam kung anong meron dyan. Kasi minsan, usually maririnig mo wala akong talent. Yeah. Wala akong skill dyan. Pero nakita ko with mga friends, with classmates sa Sa China. na kayang gawin eh. Kaya talaga gawin. Yeah, It will not require yung talagang talent. It's really, nagsastart talaga sa heart. Kung gusto mo, magagawa mo. So, kagaya ko, yung pag-start ko, pag i-compare mo naman sa mga nasa na parang layo-layo talaga. As in, ang layo-layo. Pero, sabi nga ni Sir, nakukuha sa Sena, nakukuha lang sa tiyaga. Sipag at tiyaga lang yan. Kata. So yun. Talent is an input, pero hindi siya yung main input. It's really yung heart mo to go into art and yung pagpupursige na gawin yon. Kayang gawin ng iba kung kaya kung nakaya natin. So yun lang yung masasabi ko. Just explore kasi you don't know what you can do pag nagawa mo na. Okay. So, final words naman. Words of wisdom. Words of wisdom. Hindi mo final words. Sa akin, take that one small step. Lalo na sa mga gusto matuto mag-art. Take that one. Marami kasing takot eh. Minsan sabi ni Tata, parang, ay, hindi ko kaya yan. Ganun yung boses talaga. Ay. Ay, hindi ko kaya yan.
pero, pero yun here, kasi ganun yung sentiment ng mga tao eh. Just because na nakita nila na may expertise ka na, intimidate sila. Pero take that one small step. Yun lang, one small step na lalo na kung gusto mo matuto ng art, set aside mo yung insecurities mo. Huwag mo kaming tingnan. Huwag mo tingnan yung... What I mean is parang huwag mo i-compare yung gawa mo sa gawa namin. Huwag mo i-compare yung gawa mo sa mga maestro. Just, ang kalaban mo yung sarili mo. Get out of your shell. Get out of your ego. Take that one small step. Kasi it will take you further forward dito sa art. So, yun lang. Anything na anybody na gusto mo pasalamatan? Salamatan. Sina. sa group. Ako, Maestro Sena. Hello, sir. Si Maestro Sena, si Sir Julius. Yeah, Sir Julius. Pero, of course, yung si Monica, si Rema, yung Fresh Maria na tinatawag ni Sir. Nila Sir. Package deal. Kasi sila yung naging body ko. From start and until now na talagang nag-help sa akin to grow into the Pareho kasi kami ng Maestro Sena and si Maestro Julius Legaspi. So, ganun yung pasasalamat namin sa kanila. Ang laki ng influence nila sa amin. And we hope na maipagpatuloy din yun maipasa yun sa ibang tao. Sana pasalamatan niyo rin kami pag nag-teacher kami. Maestra Rema Joy Peña Flor. Oh, wow! Maestra. Pero may kasunod. Ay, ganun. ano yun, PhD. Joke. Kasi may kasunod sa Anyway, maraming salamat. Thank you very much. Thank you so much, Ben. talaga yung yung mga pinakamalayo siya yung mauna. Kasi pinakamalapit siya yung last. Ang pinakamalapit kasi comfortable sila malapit lang eh. Diba? Tansyado. Tansyado. Alam ko nga maglalakad lang. Buti yung offer naman yung kapatid ko na bibigyan sa 7-Eleven. Okay. Sarap ng coffee. Ba tayo? Sige.